maaresto si Kibuloy. Tingin ko, pipilitin. Because very predictable ang magiging reaction ni Kibuloy, pastor, at ng kanyang follower, at ng iba doon na supporter. Anong reaksyon? Hindi magpapahuli ng buhay, dedepensa, naharangan. Magpupwersa kayo yung PNP, ino-orderan sila. Na? Kaya PNP, ano kayo, mag-isip kayo. Papasok ang PNP, magkakagulo. And then sinundan nung kay Bucor. Inambus na sasakyan. Ha? Kaya alam ko, kaya nga that's why I can conclude na papunta tayo, Marcelo. Naghahanap ng dahilan Pinagpatong-patong yan, pinagtatagpi-tagpi. Sabay biglang, pagka nagkagulo dyan sa Mindanao, dyan kay Kibuloy, boom ko na, Marcelo. In a state of lawlessness, in a state of would-be rebellion, declare ng Marcelo. Yun. Huwag kayong matakot sa martial law. Huwag kayong matakot. Ito kayo, Ito lang yung konstitusyon, Ito lang yung presidente ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, Board of Directors, pagka nakinin tarantado yung presidente, sisantihin ninyo. Yun yung sa akin. Saka nakakita ang kumpanya nga. Yun nga yung Board of Directors, nakita mo yung presidente mo gago, yung pati yung mga tauhan niya gago, ginago yung kumpanya natin. Kaliwa kanan, nakaw, PCSO, pinirahan pa ng pinirahan. Tapos nun yung taxes natin, tapos yung Resolution 10, ang daming kagaguhan, tapos wala nang tapos yung sa kantina, pati sa kantina natin, yung bigas, yung kanin mo, putang na mahal-mahal, hindi ka na makakain ng matino. Yung mga empleyado, hindi makakain ng matino. Kasi ultimo yung bigas ang mahal. O ano yan? Tapos may smuggling pa. Dintik na yan. Kaya nga kung may mali, pababayaan ba ninyo as the board, saka private sector? Hindi Kikilos yung board. Patatawag yung presidente. Patatawag, explain ka. Lahat kayo, explain. Di kikilos yung board. Okay, Pilipinas. Tayo yung board of directors. Kaya nasabi ko, June 12, no? Ngayon, kung yung iba ayaw, edi wag nyo. Diba? But the armed forces and the PNP, whoever is listening, the whole world is listening, should see that we are stating strongly ayaw na namin ng ganito. Gagago nyo lang kami. Kaya nyo naman solving yung putragis na bigas na yan Kaya naman Kaya talaga. With the stroke of a pen, masosolve mo yan. With the stroke of a pen. Lagay mo lahat doon. Pursuant to Republic of the Philippines. Pursuant to ganito, ganyan. Yung bigas nga, yung farm gate ng palay, maglagay ka ng farm gate price, no? At least, kunyari, 20 pesos. Hindi ko, I have to check on the prices. Service. Diba? Ang dami pwedeng gawin. Basta wala nang ayuda, ang dapat yung ayuda, productive Pilipino. Yung tamad na Pilipino. Mali talaga. Kita mo ang daming tamad na Pilipino, samantalang yung mga tao, ginugasin yung puwit ng foreigner, no? Kung ano-ano yung pinaglilinis na nakakadiri, grasa, etc. Na inayupak yan. Tapos wala pa sa oras yung kain para lang magtrabaho. And then here you are, yung pera mo, yung taxes mo, pamimigay lang sa mga inayupak na tamad. Na yung pera, ibibili pa ng droga. Putya talaga. Pati ka mayayamot dun. Hindi ka nainis dun. Talagang it has to stop, Filipino people. It has to stop. We have the opportunity to stop it. We should stop it. Diba? Sabi nga ni Pastor, stop. Kagaya sinabi mo nga, ang regalo ko sa inyo, napanood ko yun regalo ko sa inyo sa dami ng buhay na aking nalampasan na kamatayan, itong aking, kung ang pusa ay may siyam na buhay, ako nakawalo na, itong huling buhay ko ikasyam, iaalay ko sa ating inang bansang Pilipinas. Yun ang narinig ko sa iyo nun Tapos, vlogger na tarantado, yung mga tukulokong vlogger, nantatapang ninyo, kung bumira kayo, kala ninyo, wala kayong
wala kayong kamatayan, nakaw. Good luck sa inyo, ha? Magbabago ang mag-iikot din ang gulong. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, magpakatino na kayo. Baguhin nyo na yung, huwag na kayo tumanggap ng pera para lang manira ng kapwa-tao, kapwa Pilipino. Magtanim na lang kayong gulay para kumita na lang kayo in another way. Because the storm is coming. The storm of yung babagyo muna bago sumikat ang araw eh. So, talaga, change is coming. And the Filipinos people, I know, would want changes to happen. Sawang-sawa na eh. So, baka kayo madamay doon sa kakalusin. No? Kaya, a fair warning, lubayan nyo na. Lalo yung mga umaatake sa atin, mga vlogger na bayaran. Lubayan nyo na. Kasi matatanda kayo eh. At kayo, ipapadala ko sa isang isla para maghirap kayo. Yung mga May 15, panoorin nyo na kami ni Luke Soliven, ang DIY KKB, because isa sa kanya ako ipapasa. Araw-araw, mag-aano ko ng declaration. And then, walang pigil yon. I-test to. Iba-vlog yun, pick upin nyo, mag-declare kayo. But anyway, yung June 12, yun yung generic. Pagka sa gamot, yun yung gamot para sa patayin yung ugat. No? Tatawag ako ng whole of nation approach against corruption. Yung corruption ng ugat ng lahat. Yung pagnanakaw na yan. Kasi pagka tinanggal mo yung corruption, anong rason ng politikong nakawan tayo? Anong rason ng mga putragis na mga laglagbala na yan? Yung mga, kung tayo, through social media, ilalabas natin yun ang gusto kong makita. Na profile picture ninyo, Facebook post ninyo, mga reel ninyo, 1 second, mga shorts ninyo sa YouTube, mga content ninyo, mga email ninyo, mga whatever, pictures ninyo, make it na 1 whole day. And then, yung mga susunod na araw, another eh. Series na yan eh. Mapupuno yung SOCMED ng panay, natin, yung boses natin. That is empowering the Filipino people. Hindi military. Ang armed forces tsaka PNP nanonood at they will support kung ano yung nakakarami. Tayo yun. Pakita lang natin. Oy, BBM, pakita na. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pumuli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay matutunghayan nyo ang usapan namin muli, ang interview ko kay Sir Dado. Ito po ang tatawagin kong segment number 6. So dito pag-uusapan, kagaya nga ng introduction ko, pag-uusapan dito yung ayuda, pag-uusapan dito yung ginagawa na korupsyon ng gobyerno, pag-uusapan din natin dito yung OFWs, napaka-importante po, OFWs na ang siyang mga bayani ng ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFWs na aming buhay na bayani dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, pag-uusapan din namin dito yung Department of Agriculture, kung ano yung pwedeng gawin para sa kapakanan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. At marami pa po. So, ito po yung segment number 6 ko. At mulit-muli, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa kaibuturan ng aking puso, ako po'y lubos na nagpapasalamat. So, simulan na po natin. So, go ahead, Sir Dado. Paki-explica po ang mga napag-usapan natin patungkol sa aking introduction. Ito na po siya. Ng lugar na yon. Ang dami natin pwedeng gawin sa totoo lang. Kung ang puso at yung isip, hindi ko pangurakot. Ang iniisip
pagka napwesto, ngayon pa lang iniisip na yung anak maging presidente. Putragis. Gago eh. Gago. Yung konstitusyon baguhin para lang mawala yung kompetisyon na si Vice President at tapos sila perpetually nakaposisyon. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag, hindi papayag ang maraming taong bayan. Yun, tandaan nyo. Hindi dapat mangyari yun. Because kung pinabayaan ninyo yun, sila mangingibabaw. Kayong kawawa. Eh ako, pwede kong mamatay anytime now. Okay lang sa akin. Pero at least nasabi ko sa inyo, naiambak ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo, the power is here, Filipino people. Binubukas ko yung isipan ninyo. Ba't kayo matatakot sa konstitusyon? Ha? Tatakot kayo sa martial law na ino-authorize ng ninyo ang presidente to declare martial law at pwede niyang gamitin to defend the republic, to defend the constitution, and kuno to defend the Filipino people from rebellion. Uto-uto. Uto-uto. Meron na siyang dineklara sa Germany. Meron na siyang tungkol dyan sa martial law. Meron na siyang dineclare sa Germany na magiging, ano ba tawag dito, yung inaano na tayo ng China, nakalimutan ko yung katawagan doon eh. Sinabi ni Harry Roque na gagawin tayong extension, na ganun ba? Na po pwede niyang gamitin yun, yung sasakupin na tayo ng China, yung mga ganung tapos gagamitin niya yung pangyayaring yun para mag-declare ng ML. Hindi, talaga magde-declare. Sa tingin ko, yun ang pasa ko. Talaga, kasi itong papunte. Ito, ibablog ko rin yan, pero at least alam nyo na, no? Pipilitin na maaresto si Kibuloy. Tingin ko, pipilitin. Because very predictable ang magiging reaction ni Kibuloy, pastor, at ng kanyang follower, at ng iba doon na supporter. Anong reaksyon? Hindi magpapahuli ng buhay, dedepensa, naharangan. Magpupwersa kayo yung PNP, ino-orderan sila. No? PNP, ano kayo, mag-isip kayo. Papasok ang PNP, magkakagulo. And then sinundan nung kay Bucor. Inambus na sasakyan. Kaya alam ko, kaya nga that's why I can conclude na papunta tayo martial law. Naghanap ng dahilan pinagpatong-patong yan, pinagtatagpi-tagpi. Sabay biglang, pagka nakagulo dyan sa Mindanao, dyan kay Kibuloy, buong kunana, martial law. In a state of lawlessness, in a state of would-be rebellion, declare ng martial law. Yun. Ngayon, ang tanong ko, ang comment ko, hindi ba gago yung saka nakakita inambus sa takyan? Nasaan yung patay? Kung ako yung killer, mga ambus ako, alam ko, number one, sino nakasakay? Ang target, hindi yung sasakyan. Yung target, yung nakasakay sa sasakyan. Bakit ko, kung magra-riding in tandem ako, o kaya magbabaril ako sniper, titirahin ko yung sasakyan na walang casualty? Ano yun? Kaya yun, palabas yun. Tingin ko, pwede ako mali, sabihin nyo mali ako, pero tingin ko, in all my experience, palabas yun. At sa tingin ko, ang basa ko doon, the administration is trying to copycat yung tatay. Senior. Naambos, martial law. Lawlessness, martial law. Kagulo, secession, martial law. So ito ngayon, parang ginagaya yung atmosphere, pagtuktungin ninyo, ba't mo naman aambusin yung sasakyan, walang patay? Walang anong klaseng tirador yun? Tapos papakita ng media, yung sasakyan, butas yung likod, etc. etc. So, kung ikaw yung killer, you miss the opportunity. Anong klase kang killer? Bayad kang killer, tapos nung gano'n ang tirada mo. Di ba? At sana, something's wrong with that. Bakit ang target yung tao ni Katapang, ni General Katapang? Ba't hindi si Katapang? Ba't hindi si DOJ? Ba't hindi si ganito, si ganon? So, something is not right
doon sa mga pangyayari. Pero tignan nyo, yung kay Pastor Kibuloy, ayan na, arrest. Tapos nun, huli na. Tapos nun, yung handa na yung PNP na i-implement yung i-serve yung arrest order, warrant of arrest, etc. So, pinopors yung issue talaga na parang magkagulo para magkaroon ng martial law. O ngayon, anong masasabi nyo? Pagka nagkaroon ng martial law, o delikado na kayo, pick upin na kayo, martial law na eh. Di ba? Ang sa akin, huwag kayong matakot sa martial law. Huwag kayong matakot. Ito kayo, oh. Ito lang yung konstitusyon, oh. Ito lang yung presidente ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, Board of Directors, pagka nakinig tarantado yung presidente, sisantihin ninyo. Yun yung sa akin. Saka nakakita ang kumpanya nga. Yun nga yung Board of Directors, nakita mo yung presidente mo gago. Yung pati yung mga tauhan niya gago, ginago yung kumpanya natin. Kaliwa kanan, nakaw, PCSO, pinirahan pa ng pinirahan. Tapos nun, yung taxes natin, tapos yung Resolution 10, ang daming kagaguhan. Tapos wala nang tapos yung sa kantina, pati sa kantina natin, yung bigas, yung kanin mo, puta ka na mahal-mahal, hindi ka na makakain ng matino. Yung mga empleyado, hindi makakain ng matino. Kasi ultimo yung bigas ang mahal. O ano yan? Tapos may smuggling pa. Dintik na yan. O. Kaya nga kung may mali, pababayaan ba ninyo as the board? Saka private sector, hindi eh. Kikilos yung board. Patatawag yung presidente. Patatawag, explain ka. At lahat kayo, explain. Senator, congressman, lahat kayo, politiko, explain kayo. At outright termination kayo. Explain na lang later. Terminated na kagad kayo. Because the Congress, the Board of Directors are doing it for the good of the company. Malulugi yung kumpanya pag di kikilos yung board. Okay, Pilipinas. Tayo yung Board of Directors. Kaya nasabi ko, June 12. No? Ngayon, kung yung iba ayaw, edi wag nyo. Diba? But the armed forces and the PNP, whoever is listening, the whole world is listening, should see that we are stating strongly ayaw na namin ng ganito. Nagago nyo lang kami. Kaya nyo naman solving yung putragis na bigas na yan eh. Kaya naman eh. Kaya talaga. With the stroke of a pen, masosolve mo yan. With the stroke of a pen. Lagay mo lahat doon. Pursuant to Republic of the Philippines. Pursuant to ganito, ganyan. Yung bigas nga, yung farm gate ng palay, maglagay ka ng farm gate price, no? At least, kunyari, 20 pesos. Hindi ko, I have to check on the prices. At least 20 pesos. That ensures na yung farmer protektado. Considering yung cost ng lahat, cost of production, may konti siyang kita, kunyari 3 pesos per kilo. Kaya kung whatever, di ba? Palay pa lang yun, bigas na yung pinag-uusapan natin, etc. So dapat ibangga yung cost and then you give the farmer a modest profit such that they continue on production. Pagka nawala ng gana yan at lugi, utang-utang kaliwa kanan, titigil yan, ibenta yung lupa. May offer yung lupa niya 1 hektarya na 5,500,000 pesos per square meter. 5,500,000 pesos per square meter. 10 hektarya yung tinasakan niya, o 5 hektarya, o 25 million, tigil siya. Kasi yung lahat ng farmer natin, gano'n ang mangyari. Kasi nga, gagawin gobyerno. Hindi inaalagaan yung mga farmer natin na sibuyas, ng palay, ng mais, ng sugarcane, lahat. At the same time, yung mga orchard growers natin, hindi inalagaan. Kasi mag-alaga ka ng, sa akin, experience ko, dragon fruit. May presyo sa palengke ng 200, 150. Bibilin sa'yo ng putragis ng mga middleman na 50. May gago. Kaya sabi ko sa mga middleman, hayaan ko nang mabulok yan dyan, mga animal kayo. Kakainin ko na lang lahat yan, mga gago kayo. Ilang taong ko inalagaan yan, paparating nyo ako 50, mga gago. 50? Hindi, kakainin ko na lang lahat yan. Mabusog ako, pero healthy ako. Anti-cancer eh. Pero yung babayaran ko 50, tapos isang araw lang na sa inyo,
ilang taon ko inalagaan, 6 na taon na, magte-10 years na. Tapos isang araw, 2 araw lang sa inyo, ibabato ninyo. Kasi yung palengke, tatanungin, magkano kuha nyo? Sir, 100. Putragis 100% kayo. Nakita? Yun ang pumapatay sa ating middlemen. You remove that component, empower the farmers, maglagay ka ng price control dito sa itaas, no? That will protect naman the consumers. So, dalawa, farmers protected, yung price dito, consumers protected, maglagay ka ng price. So, saan mo ngayon nahanapin? Mawawala na unti-unti yung middleman. So, mo dapat ayusin yung middleman. Dapat bigyan mo ngayon ng capability yung farmers cooperative na sila ang magdiretso na doon sa market. Bigyan mo sila ng opportunity. Or mag-accredit ka ng talagang middleman. Sila yung payamanin mo. Isang middleman may capability. Siya ngayon mag-farm out. Sa kanya yung opportunity. Pero the thing is, nandun yung controls mo sa farm gate at saka dun sa consumer. And then lahat ng mahuhuli na na smuggling, it's economic sabotage, patay. Patayin lahat yun. O, titigil yan lahat. Wala na. Yung mga nagbebenta sa mga sa NFA, patayin na, economic sabotage yun. Hindi ba po venture dado na, na gobyerno na rin ang umaksyon doon sa pagkuha ng mga produkto sa farmers, tapos ang gobyerno na rin magta-transport papunta sa merkado. Pwede naman yun eh. Kumbaga, sabihin nila wala silang manpower. E di kumuha sila ng empleyado, tapos sa sweldo yun din ng gobyerno. Sabi ko ito sa vlog ko, upcoming vlog ko, sinabi ko, tinatch ko yan, bumili ka ng extra transport plane sa Armed Forces. And then, staff mo yung Armed Forces. Kaya yung idle time niya, lipad-lipad ganyan, hatid produkto, airport to airport, province to province, diretso, kung nasaan yung storage facility, landing. Tapos yung mga truck na Armed Forces. So, hindi porke binili mo, nag-modernize, and then doon naka-standby. Hindi. Pwede mong gamitin eh. Peacetime, walang gera, gamitin mo yung mga transport na yan. Kundi kaya, empower mo nga, bigyan mo ng capability magkaroon ng tracking ek-ek, yung operativa. Yun, tracking ek-ek, sila magdala. Nawala yung middleman, sila middleman, kanila rin yung tubo, panalo sila. So, Tama. The less the middleman, the better. Kasi tignan mo may buying station kunwari doon sa probinsya. Bibilin, 20 ang bili nila. Yung pala, ipapasa lang doon sa warehouse doon sa probinsya. Ang ipapasa na tuna. Tapos pipick upin, kasi malang gasolina sir eh. Tapos ng 30 na. Maya pagdating dito sa Maynila o kung saan man, nasa 50 na. Tutubo rin yung palengke. Tutubo rin yung market. So 60 na, 54 na. So kung dapat, kung naintindihan naman niya siguro ni BBM. So sa Mario Joseph, isa't kalating taon siyang DA. Di ba? Kaya nga, solving niyo yung problema, hindi yung dinagdagan yung problema, nadagdagan na smuggler eh. Kaya nga, bagsak talaga. You cannot change character overnight. Kung ang character ay walang pakialam sa bansa, at kung kunyari, pinupunti rin nila, yung kayamanan lang nila, either yung nire-recover yung dating kayamanan, yung napag-iwanan, na all around the globe, sabi nung iba, information, sabi ni iba, kung fake news yan, o totoo, 170 banks all over, 190. The thing is, it's almost 200 banks. Tapos nun, merong interview si Mel Chanco kay Imelda, naka-YouTube yon. Magkano ba ito? Magkano? 900 million? O billion? 300 something. 32 million? 32 billion. Yung ganun ba? Dollars? Di ba? So, isa doon na sa Belgium. Ba't pumunta sa Belgium ang presidente? Bakit? Meron din sa sa Dubai. Meron din sa Malaysia. Meron din sa Hong Kong. Meron din sa... So, yun? Bakit bigla tayong from shit talaga na ang natin
ang stand natin, we will not lose an inch of Philippine territory. We are friends to all, enemy to none. Bigla nag-pivot tayo ng US. Bakit? Ano yun? Bigla pumayag tayo ng US bases dito. EDCA. Dinagdagan pa. Bakit? Ano yung kapalit nun? Ano yung kapalit? So kayo, taong bayan, kung tingin nyo, tama. Armed Forces, kung tingin nyo, tama. Tama in a way kasi dumidepensa tayo, may ayuda tayo na galing sa Amerika. Pero kung titignan nyo on a helicopter view, mali. Kasi kinumprominsya ang Pilipinas. For what? Para pakinabang ng pamilya niya. Para pakinabang nila. And then, sila can take off to any country of their choosing. And then, may iwan tayo. Kaya, very important na upon declaration natin, June 12, we recover the country. We recover the, and then declare na we are neutral. We are a neutral country. We're not in favor of war. We renounce war. Nasa Constitution yun. We renounce war as a, di ba? Nasa Constitution yun. Hindi ko nang natatandaan yung exact wordings. As an instrument of ek-ek na yun. So, peacetime tayo lagi. But we defend our country. We prepare. Okay lang yun sa akin. That's why, tapusin ko yun, yung sa armed forces, bakit ako papayag na magkaroon tayo ng budget? Ba't ko gustong isponsoran yung 500 billion, 1 trillion na budget ng armed forces for the next 10 years? Saan ka rin kuhanin yung pera? Eh di ba sabi ko nga sa inyo, yung matitipid natin 2 trillion in a year, no? This 166 billion in a month. 3 buwan mo lang nung kaya mong pondohan yung armed forces ng 500 billion, taon-taon. Eh meron ka pang 9 months na may ipon base sa korupsyon. Kaya nga napakahalaga, tapusin natin yung korupsyon na yan. Ang laking pakinabang. Aasenso yung bayan natin. Magkakaroon tayo ng sarili nating steel mill. Mabibilin. Luzon, Visayas, Mindanao, for example. Magkaroon tayo. Magkano? What does it take to come up with your own steel mill? $20 million. Yung ano na yun, maganda na yun. $20 million. From $2 million to $20 million. Doon tayo sa 20. Na high polluting na steel mill na pwede tayo mag-export ng metal. Saan tayo magmamay ng metal? Hanapin natin. Kaya nga ng bansa natin eh. Okay, trade off natin. We ship an ore, nyari, chromite, o kaya, silver, o copper, and then ibalik natin, iron ore. Tapos yun ang gamitin natin. May steel mill tayo. So that we can produce all this weaponry na kailangan, which we can sell kung na-satisfy na natin yung requirement natin. And ang dapat nga sa atin bawat island, 7,641. Palagay mo nang sa 5,000 islands na, yung mga major islands pa, meron talagang fleet, o kunyari isang kumpanya ng fast craft, kunyari mga 10 na yung commander nila meron na fast craft talaga na kayang mag-interdict, kayang humuli ng mga kriminal. So mapapatrol yan talaga yung mga lahat ng dagat natin. And then in between, meron tayong malalaking barko. Diba? Ngayon, kung i-arrange ko yan na meron tayong mga reservists, na meron tayong mga civilians na magmamandatory service ng kahit staggered, 1 month, hanggang total na 2 years, gusto nyo ituloy, bahala kayo. Ang punto, 1 month, doon ka sa kampo, and then mag-train kayo. Kung infantry ka, mag-baril-baril kayo, target practice. Mag-hand-to-hand combat kayo, mag-booby trap kayo, mag-demolition kayo. O kaya kung nagdo-drone ka, o yun yung piloto ka ng drone, lipat-lipat, proficiency. Para in be, okay, magpatrolya kayo, fast craft, 1 month ka. O hindi makaka-apekto sa trabaho ninyo para ka lang nun. Magko-cooperate yung mga kumpanya. You make it in such a way na everybody wins. The country wins, the Filipino people win, the armed forces wins, yung reservist command wins, tapos even the company wins because babalik yung empleyado niya, disiplinado. Merong sense of responsibility. Ang problema natin, wala eh. Yung mga batas natin, they have failed us. Hindi nga may pasa yung ROTC eh. Ayan, dapat ayusin na natin yung ROTC. Daming dahilan. Magkakagera, di tayo handa. Ang daming mali eh. Ang daming mali. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina, 40 at age 40, at age 60, at age 80. Yun yung mga at age 80, 3 beses balik sa'yo yung pera mo. Kung kaya natin gawin. Kung hindi, i-rebate natin, yung rebate na yon,
in kind or in form or in medicine. Sabi mo, in medicine. Medicine. Number 1 kasi yun eh. Service. Diba? Ang dami pwedeng gawin. Basta wala nang ayuda, ang dapat yung ayuda productive Pilipino. Yung tamad na Pilipino. Mali eh. Mali talaga. Ang daming tamad na Pilipino. Samantalang yung mga tao, ginugasan yung puwit ng foreigner, no? Kung ano-ano yung pinaglilinis na nakakadiri, no? Yung grasa, etc. Na hinayupak yan. Tapos wala pa sa oras yung kain para lang magtrabaho. And then here you are, yung pera mo, yung taxes mo, pamimigay lang sa mga hinayupak na tamad. Na yung pera, ibibili pa ng droga. Putya talaga. Ba't di ka mayayamot dun? Di ka nainis dun? Talagang it has to stop, Filipino people. It has to stop. We have the opportunity to stop it. We should stop it. Diba? Sabi nga ni Pastor, stop. Sabi ni Pastor, Hindi, si Doc Lorraine, nakasubscribe sa akin yun eh. Si Doc Lorraine. Si Doc Lorraine Badoy. Doc Lorraine, love you. Magaling niya si Doc Lorraine eh. Hanga ako dyan. Tsaka kay Eric, hanip pa nga. Ang tatapang eh. Kaya nga kung may magtatanong sa akin eh, saan ako kumukuha ng tapang eh? Diyan, kumukuha ako ng tapang dyan sa dalawa na yan. Patakuha ako ng tapang sa langit, no? Isang vlog ko rin yan eh. Hindi ko pa nga natatapos eh. Na isang vlog ko, bakit makaya pa ba akong takutin? Hindi na ako kayang takutin. Tayo ko nang dinaanan eh. Yan, isa kong iba-vlog yan. Lahat ng mga live. Si Doc Lorraine ang ang unang-unang nung una kong vlog ng political vlog, yung laban kasama ang bayan na aking ibinlag. Ngayon, in-edit ko siya, tapos bigla nag-comment si Doc Lorraine, sabi niya, ang ganda ng pagkakalatag mo ha. Yun lang sinabi niya. Ay, maraming salamat po, Doc Lorraine. Siya yung kasi yung unang vlog ko nun sa political, yung laban kasama ang bayan. Tapos, in-edit ko siya, tapos kinumentohan ko, tapos napanood niya siguro, tapos nag-comment sa akin, nag-message sa akin na, DIY KKB Informative, ang ganda ng pagkakalatag mo doon sa aming sitcom na yun, yung laban kasama ang bayan nga. Kaya sabi ko, nagpasalamat ako, maraming salamat, Doc Lorraine, at nagustuhan niyo pala yung aking pagkaka-edit at pagkaka-komento ko doon sa inyong programa, doon sa laban kasama ang bayan. Talagang galing. Kaya ako nagulat doon eh. Tapos yun. Proud ako noon. Siyempre, sertado. Kagaya ng ginagawa mo sa akin ngayon, proud ako sa iyo, si Doc Lorraine, tsaka si Eric Celis. Talagang magagaling na, kumbaga, mahal ang bansang Pilipinas. Ang bawat isang mga Pilipino. Ingit ako sila, nag-subscribe sila sa iyo. Baka nakasubscribe din niya sa iyo, kaya lang hindi nagpapakita. Hindi ko na-check nga eh. Hindi ko na-check. Wala naman eh. Kasi wala naman akong intention na dumami ang subscriber. Wala sa akin yan. Ang sa akin is sharing. Sharing. Ano iniisip ko, ano yung buhay ko. Hindi ko na sinasabi yung yung personal, yung mga chicks kapit, mga sex kapit. Hindi ko sinasabi yun. Share the videos, guys. Para lumagana. Sa mga naging girlfriend, yung mga ganun. Kaya, so, hindi kiss and tell. Yung lang talaga. Yan, private yun. Tapos nun, panay mga pwede mga kagaguhan ko. Pero di naman ako gaya na si Colonel to General. Hindi naman Hindi ako naman, kagaya na sa iyo, hindi tayo naghahanap lang tayo maraming subscriber, kundi sa akin din, kagaya nun sa iyo na at least, bago ako pumanaw, meron akong naiambag sa inang bansang Pilipinas at sa taong mamamayan. Yun lang naman eh. Ako, nakarami na ako. Nakarami na ako. Ilang beses na dapat na tsugi eh. So, ito, na lang to eh. Kumbaga bonus na lang. Bonus. Mapagbibigyan. Pero kung walang makikinig, so be it. Okay lang. Walang pilihan. Kagaya nga sinabi mo, di ba, kagaya sinabi mo nga, ang regalo ko sa inyo,
napanood ko yun, regalo ko sa inyo sa dami ng buhay na aking nalampasan na kamatayan. Itong kung ang pusa ay may siyam na buhay, ako nakawalo na, itong huling buhay ko ikasyam, iaalay ko sa ating inang bansang Pilipinas. Yun ang narinig ko sa iyo nun eh. Lagi. Tapos, vlogger na tarantado, yung mga kabulokong vlogger, na ang tatapang ninyo, kung bumira kayo, kala ninyo, wala kayong kamatayan. Nakaw, good luck sa inyo, ha? Magbabago, mag-iikot din ang gulong. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, magpakatino na kayo. Baguhin nyo na yung, huwag na kayo tumanggap ng pera para lang manira ng kapwa-tao, kapwa Pilipino. Magtanim na lang kayong gulay para kumita na lang kayo in another way. Because the storm is coming. The storm of yung babagyo muna bago sumikat ang araw eh. So, talaga, change is coming. And the Filipinos people, I know, would want changes to happen. Sawang-sawa eh. So, baka kayo madamay doon sa kakalusin. No? Kaya, a fair warning, lubayan nyo na. Lalo yung mga umaatake sa atin, mga vlogger na bayaran. Lubayan nyo na. Kasi matatanda kayo eh. At kayo, ipapadala ko sa isang isla para maghirap kayo. No? Kung ako yung masusunod. Kung hindi ako masunod, sige, tumuloy lang kayo sa buhay ninyo. Tumuloy lang kayo. Pero kung kunyaring makinig yung armed forces tsaka yung PNP natin, na sila rin makumbinse na tama lang yung sinasabi ni Sir na magbago na tayo. Kasi kung di natin babaguhin to, yung oportunidad, tama nga naman, mawawala si Sir, tatanda rin at lilipas, makakalimutan. So, one tyrant, tapos noon, after a few years, maraming tyrant na naman. Kasi yung puno, sasanga ulit, mamumunga pa, malalaglag yung mga buto, tutuburit, uugat ulit. Kaya irreversible na, mirapan ng Pilipinas makarecover. And kayo, yung pamamanan yung Pilipinas, walang kakwenta-kwentang bansa. Ngayon, maganda pa, lusubin na lang tayo ng China. Ganon din ang mangyari. Pag nilusog tayo ng China, o magkagera, at tayo inoccupy ng China, at tayo maging state ng China, akala ba pwede yung magagawa ninyo? Wala, tsugi kayo lahat. Tsugi kayo. Kaya mas maganda, may sarili tayong bansa na pag-awayan man natin, tayo-tayo. Sabi ko nga, you have to be proud that you are a Filipino in these trying times because whoever you are, wherever you are, whichever side you are on, kayo maka-Duterte o maka-opposition for that matter o kayo maka-pro-BBM, you're making history. Basta, isipin nyo kung kayo ay nasa right side of history. Ang alam ko, tayo, we are in the right side of history. No? Because nasa tama tayo, kakampi natin langit. Kaya huwag kayong matatakot na, kaya na magmamarsyalo na. Alam nyo ba, ito sabihin ko sa inyo, pagka nagmarsh ang presidente ng Pilipinas, I will go out in the open and I will rescind that order of the President of the Republic. Ito tayo, ito, Constitution. Ano nakalagay sa Constitution para mag-martial law? Kinakailangan may rebellion. May rebellion na ba ngayon? Pag inaresto ba si Kibuto, may rebellion ba? Palagay natin, I will still go out in the open and I will tell everyone I am rescinding the declaration of martial law. Yes. BBM, beware. It will be complicated. Parang yun sa Facebook, relationship. It's complicated. Ayaw kong umabot yung relationship natin, BBM, binoto kita, magiging complicated. Mag-declare ka ng martial law. Ito, yun yung problema eh. Ang daming haka-haka. Sabihin ng ganito, sabihin ng gano'n. Plan B. Martial law, martial law. Ako, advance na ako, bro. Mag-declare kayo martial law, administration. I will undeclare it. I will rescind it.
Papawalang visa ko yung martial law na yan. The whole people of the Philippines with me telling you it is rescinded. Ito ang kasunod. We will declare martial law. Kami, taong bayan, will declare martial law. Tama. That is part of our declaration. Declaration number 3. Eh yan, sinabi ko na. Yan, alam na naman nila. Tabo. Ang dami ko tuloy na booking kay Sir Dado. Lumalabas na tuloy yung kanyang mga ginagawang declaration na. Ang daming Kasi matanong araw ako eh. Sobrang tanong ko. Kaya lumitaw tuloy. Imbis na ibablog niya yun yung People's Declaration number 1, 2, 3, hanggang 19 yon. So marami pa naman declaration na hindi pa niya isinisiwalat sa ngayon. So yun nga, declaration number 3 pala yun. Yung sinasabi niyang ML na yun. So, yun guys. At yun nga, ang panawagan nga namin dito, kung mahal nyo ang ating bansang Pilipinas, kung mahal nyo ang future generation natin, yung mga anak natin, mga magiging apo natin, magiging apo sa tuhod, magiging apo sa talampakan, basta yung ating future generation, mga kabataan, na bata pa ngayon, wag natin ipamana yung mga kabalastugan na ginagawa ng ating gobyerno. Yun lang po. Tayo po yung nagsusuri dito at nalalaman natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat nating gawin. Yun lang po. Tayo po nagpapahayag dito, nagsusuri kung ano yung po pwedeng ito ang problema at ito ang solusyon. Sa base sa ating pagsusuri, banggain natin, meron tayong magandang solusyon. Bright ideas, bright mind ni Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Ranger. Oh, diba? Ang ganda naman kanya mga sinasabi na pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. Imagine, siya talaga. Kumbaga, sabihin na natin, pwede naman siya hindi magsalita at siya mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Pero, yun nga hindi siya makatiis dahil nakikita niya ang nangyayari sa palipalibot. So, ang kanyang panawagan, kung kayo'y naniniwala sa kanya, iyon, meron siyang mga sinasabi dito na sa June 12, tayo'y ipahayag yung ating freedom. Ang ating kalayaan, sa pamamagitan ng social media. Kaysa naman pumunta ka doon sa kalsada, di ba? Pero ako po sumasaludo ako sa mga taong yun kasi matindi ang mga paninindigan nila. Yung mga nagrarally, prayer rally. Saludo po ako 2 kamay pa. Ngayon, siyempre, kami namang walang kakanyahan pumunta sa kalsada. Kami po naman dito magpapahayag sa pamamagitan ng social media like halimbawa Facebook, YouTube, TikTok o ano pa man yan na platform. So doon natin po pwedeng simulan yung ating damdamin na tama na yung korupsyon, tama na yung paninikil sa aming freedom of expression, freedom of speech. So napakaganda po. So yung nga pong panawagan niya, alalahanin po natin ang ating mga future generation, yung ipamamana natin sa ating mga kabataan. Yung mga sisibol na bagong lahi dahil kami po ay lilipas din sa ibabaw ng mundo. Tayo po ay minsan lamang daraan sa mundong ibabaw. At ang ating mga naipon, ang ating mga nagawa, ay ito po ay pwedeng mabaon na lamang sa limot. Yun po. So, sa ngayon, meron naman po tayong magagawa at habang tayo nabubuhay, nakapraso na lang yung aming gampanin dito sa ibabaw ng mundo. Kami po ay nananawagan kung kayo'y sawang-sawa na sa korupsyon, sa paninikil ng ating gobyerno. Narito ang social media. Kung hindi kayo makakapadaan sa kalsada, ito naman po, marami naman pong hindi po pwedeng pumunta sa kalsada. At sabi nga ni Sir Dado, huwag na tayo sa kalsada. Huwag na tayo sa kalsada. Yung mga rari-rari lang yan. Peaceful manner ang gusto pong mangyari ni Sir Dado, ni Captain Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers na tinaguraang Pinoy Survivor. Maraming salamat po guys. At hanggang sa muli. Susunod ko na po yung
yung segment number 7. See you on my next vlog, guys. Hooray! So guys, nakalimutan ko. Pwede naman po bang makiusap sa inyo? Paki-share na lang po. Paki-like po. So kahit hindi kayo mag-subscribe, paki-share na lang. O hindi kayo makakapag-subscribe, paki-share na lang po. Para nang sa ganun, makita nung bawat isang Pilipino yung sinasabi namin dito at po pwedeng kumbaga sila naman pahabol po guys, pahabol. Baka naman po pwedeng makiusap sa inyo na share naman po ang bawat videos namin ni Sir Dado, ni Captain Clemente Enrique ng Pinoy Survivor. Para naman po sa ganun ay maabot ng iba nating mga kababayan kung ano po yung ating mga naisin, yung po pwedeng solusyon sa bawat problema ng ating lipunan. So yun lang po ang pakiusap namin. Paki-share naman po ang aming mga videos para yung iba naman na hindi makaabot ng kagaya ng kanilang mga hinaing ay dito ay mapapahayag nila kung ano yung kanilang mga saloobin. So again, maraming salamat po. See you on my next vlog, guys. Paki-share na lang po. Share po. Thank you. Guys, po. Ako po ay makikiusap na paki-share naman po. Share po yung aming videos ni Sir Dado. Para nang sa ganon, yung iba nating mga kababayan na nagnanais ng pagbabago sa ating inang bansang Pilipinas ay mapanood po ang bawat video namin. So paki-share naman po. Para dun sa hindi nakakaalam ng kung ano ang dapat at hindi dapat nilang gawin sa pagbabago ng ating inang bansang Pilipinas. So again, maraming salamat po sa inyo. See you on my next vlog, guys. Share na po, guys. Share. Thank you.